Good day mga boss at welcome to my channel. Ngayon share ko sa inyo kung paano mag-clone ng Windows OS sa HDD or SSD. Tara, simulan na natin. Mga boss, bago tayo mag-clone ng storage, i-share ko po muna sa inyo ang mga dahilan kung bakit kailangan natin mag-clone. Ang unang dahilan po ay backup OS. Mas maganda po kasi na naka-backup ang OS para kung sakali pong masira ang inyong storage. Ang pangalawang dahilan naman po ay di na po natin kailangan mag-download ulit ng Windows OS. Kunwari po ay meron kayong 10 PC. Di nyo nakakailanganin mag-install ng Windows ng 10 beses. Medyo mahirap po kasi ito at mabusisi. Ang pangatlong dahilan naman po ay kung mag-upgrade kayo ng HDD to SSD. Mas mabilis po kasi sa boot up ang SSD kesa sa HDD. Mga boss, start na po tayo mag-clone. Mga boss, sa nakikita nyo po, pasira na po ang storage ng Windows OS. Kaya obligado po tayo magpalit ng bagong storage. Pero bago po natin palitan ng HDD, i-clone po muna natin laman nito sa SSD. Mga boss, maaari po tayo mag-clone ng HDD to HDD o SSD to SSD at HDD to SSD, katulad ng gagawin natin ngayon. Mga boss, sa lahat po ng cloning app na natry ko na, ito na po ang pinakamabilis at pinakamadaling gamitin sa pagko-cloning. At higit po sa lahat ay magagamit po siya ng libre. Mga boss, i-shutdown po muna natin ang computer. Magdagdag po tayo ng SATA cable at power supply para sa SSD. Mga boss, kapag bago po ang inyong SSD, kailangan po na i-format nyo po muna ito para basahin ng computer. Pumunta lamang po tayo sa Google Chrome. I-type po natin ang DiskGenius. At piliin po natin yung may free. Piliin po natin ang DiskGenius Download Center. Piliin po natin ang pre-download. Kapag na-download na po ay open na po natin. Pindutin po ang run. Pindutin po ang OK. At pindutin po ang setup. I-accept at pinutin ng next. Hintayin lamang po matapos at pinutin ng finish. Mga boss, narito na tayo sa loob ng DiskGenius. Mga boss, ito pong 500 GB ang ating magiging source. At ito naman pong 256 GB ang magiging target. Para gawin po ang cloning,
piliin po ang OS migration. Mga boss, piliin na po natin yung target storage. Ito po yung 256GB na SSD. Pinutin lamang po ang OK. Ito po ang source storage. At ito naman po ang target storage. Kapag okay na po ay start na po natin. Pindutin po ang OK. At piliin po ang hot migration. Mga boss, aabutin po ng 30 minutes ang pagko-clone. At nakadepende pa po ito sa bilis ng inyong internet connection. One eternity later. Mga boss, malapit na pong matapos. Kapag tapos na po ang cloning, itatanong po dyan kung i-restart po ninyo ang inyong computer. Ang pipiliin ko po ay no. Idediretso ko na po kasi sa shutdown ng computer. Ididisconnect ko na po kasi yung lumang HDD. Para SSD na po ang magamit ko sa Windows OS. Mga boss, pares na pares po ang laman ng local disk C at ang local disk F. Mga boss, i-shutdown na po natin. Disconnect na po natin yung sirang HDD. At ilipat na po natin yung SATA cable sa SSD para makasigurado po tayo na mag-boot siya sa Windows. Mga boss, i-testing na po natin. Okay na po mga boss, mabilis na po siya nag-boot. Mga boss, ito na po yung ating 256GB na SSD. Mga boss, sana po ay nagustuhan nyo ang aking vlog. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po. Boss, if you learned something on my video, make sure to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next vlog. Thank you. Thanks for watching.